Ina, akala nila wala akong ginagawa sa bahay. Akala nila nandito lang ako, pa-cellphone, panood-nood. Akala nila, yun ang akala nila. Pero hindi pala. Dahil ang isang ina napakahirap. Para kang umaakyat sa matarik na bundok na utay-utay mo siyang aakyatan hanggang sa mapuntahan mo. Parang ganun na minsan naiisip mo na, kaya ko pa ba? Or makakaya ko pa kaya yung hirap na ginagawa ko sa araw-araw? Pagkagising, madami akong iniisip. Pero alam nyo kung bakit ako nagiging matatag? Because God has on me. Nasa akin ang Diyos. Nagdadasal lang ako pag hindi ko na kaya. God, please help me. Please help me to fight this world, this chaotic world that I encounter. Pero alam nyo, I'm so proud that I am here. I am strong. And, of course, I'm healthy. Thanks God. Because God gave me a husband, understandable, masipag, and God gave me 2 kids na napakababait, matatalino, at masisipag. Siguro, kaya nagpapakahirap ako sa mga bagay na ginagawa ko, pagtitinda sa TikTok shop, kahit mahirap. Akala nila madaling magtinda dun. Mahirap, may violation, may mga dapat kang sundin na batas. Akala nila magaling ako, pero hindi. Kumbaga sa galing ko, walang-wala talaga ako. Talagang pag ikaw magtitinda sa online, dapat may pangarap ka, dapat magsimula ka sa pinakamahirap. Yun yung aking natutunan sa buhay. Lalong-lalo na nagpasok ako sa online business sa TikTok shop, madami ako natutunan. And I've learned a lot, lalo na yung mga pinapanood kong video, lahat dun ko natutunan. Siguro may nagsasabi na ang social media is napaka-powerful na. No, it's not. Nasa tao yun kung iisipin yung ganun. Pero kung iisipin yung makabubuti yun sa inyo, it is. And isasama mo si God syempre sa mga plano mo. Siguro, ang social media minsan masama sa tingin ng iba. Iba-iba kasi yun. Pero as a nanay, mas nakakatulong siya sa akin. Lalo na kung nung nakilala ko sa social media, ang mga tao na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Ang mga tao na nag-i-inspire sa akin, lalong-lalo na yung mga tao na nagsisikap din katulad ko, lalong-lalo na yung mga nanay na nag-a-affiliate din sa TikTok. Kahit anong hirap yung ginagawa nila, nagsimula sila sa pinakamahirap. Akala nila yung pagtitinda sa TikTok shop, kinuha ko lang yung commission ko ng madalian. Talagang sobrang hirap, na paisip ako, na-stress ako, madami akong ginawa. At ngayon, I'm struggling for it. Ngayon, pinag-aaralan ko kung paano ang online business, lalo na sa TikTok shop. Iba, pag nakapasok ka na sa online business ng TikTok shop, talagang mahihirapan ka. Pero yung hirap na yun yung magiging step mo to stepping stone mo para makapunta ka sa level na gusto mo. So madami akong napapanood, nai-inspire ako sa mga pinuntahan nila. Hindi sila basta lang naging ganon. Marami din silang mga pinagdaanan, and yet nandun pa lang ako sa kaunahang kabanata na pinagdaanan nila. So ayan, kailangan talaga pag nasa business ka, para kang isang ina. Katulad ko, parang isang ina, magsisimula ka muna sa pinakamahirap. And then pag nahirapan ka na, doon ka na matututo na magkaroon ng idea, magkaroon ng bagong panimula, mag-inspire, ma-share yung mga natutunan mo sa iba,
yung parang isasabihin mo sa iba na, oh, ganito yung gawin nyo, ganyan gawin nyo, para maging successful din kayo. Gusto ko yun. At sana dumating ako sa point na lahat ng mga pinaghirapan ko, lahat ng mga pagod, pagsisikap, sana makamtan ko. Alam niyo yung time na talagang nahihirapan ako, umiyak ako. That is normal para sa akin. Yung parang, it's a part of growing up. Yung pag nahihirapan ka, parang mas lalo kang tumitibay, mas lalo kang matututo. And yet, kahit pa kung ano man yung success na hindi ko pa makakamit, na gusto kong makamit, siguro may time para doon. God give us strength and weaknesses for us to learn, para tayo matuto. Siguro nga ganun ang buhay. For us sa nanay, napakahirap talaga, lalo na especially sa mga nanay na katulad ko. Akala nila, basta lang ang maging isang ina, manganganak ka lang. Hindi. Talagang sa panganganak pa lang, nandun na talaga yung hirap ng buhay, hirap na maging isang babae, hirap na maging isang ina, sa pag-aalaga, sa kung ano yung dapat namin gawin, kung ano yung mga desisyon, kung ano yung mga iniisip namin. Doon pa lang napakahirap na. Siguro naging saludo ako sa mga nanay na maagap nag-asawa kasi na kaya nilang palakihin, lalo na especially sa aking mother na maagap nag-asawa, na kaya nila kaming 6 na palakihin. Sobra talaga I'm so proud of my mother and the mother of my husband, Mami Cho and Nanay Tess. Talagang I'm so proud of them. Lahat ng mga nanay, ako'y proud na proud kasi nakaya lahat nila yung hirap na nararanasan ko ngayon. And yet, dun pa lang ako sa middle. Nasa first step pa lang ako ng paghihirap nila. And Mami Chu guided me all the time. Nanay guided me all the time. And I'm so thankful that I have my parents. I'm so thankful that I have my husband. Ayan. So guys, talagang masasabi ko sa inyo, kahit kayo nahihirapan man kayo bilang isang ina, so, that's a part of growing up. Siguro doon tayo mag-grow. Doon natin maiintindihan lahat. Kaya tayo naghihirap. Doon natin maiintindihan na, doon ako natuto ako sa mga bagay na pinaghirapan ko. And yet, someday sasabihin ko, naging successful na ako. And I want to share to you guys, what is the meaning of success as a girl, as a woman. Iba-iba kasi ang success na natatamo ng isang babae at isang lalaki. Magkaiba sila kasi magkakaiba ang bawat pangunawa ng tao, bawat pag-iisip, bawat pangarap ng tao ay magkakaiba, pero isa lang ang mithiin, ang magtagumpay, maging isang mabuting tao. And yet sana ma-inspire ko yung mga tao na makikinig sa aking vlog. Salamat!